Hello guys! Welcome back to our channel, Gaijin World in Starbucks. So yan guys, mag-ingat tayo palagi dahil mag-ready. Hindi natin alam kung kailan darating yung sakuna, accident, di ba? Or disaster. Kaya always prepare ourselves. So, kwento mo yung nangyari sa ating kahapon. Sa mga kaganapan dito sa Japan, as of the moment, nagkakaubos na ng mga bigases. Sa area ng kung saan nila i-announce yung magkakaroon ng medyo na linggo. So, kahapon nagpunta kami sa mga establishments, sa mga grocery store para maghanap ng bigas. And lagpas 10 grocery stores ata yung pinunta namin. Out of stock lahat ng bigas nila. And sabi nila kailangan natin pumunta ng maaga. As in maaga, asaichi, para maabutan yung bigas. Actually, naabutan pa natin yung sa Kynes. So, may naabutan pa kami sa Kynes. Kaso grabe, yung 10 kilo ng bigas doon ay almost 5,000 yen. 10 kilo. Normally, mga lang yan, 3,000. 3,200, ganyan, 3,500. So, nagkakaroon ng panic buying ngayon dito ng bigas dahil nga daw sa earthquake, diba? In-announce na magkakaroon. In-announce kasi na magkakaroon ng malakas na earthquake. So, nagre-ready naman yung mga tao kasi dito pa may mga emergency pag yung mga kaya nga. So, mahilig silang mag-prep pa. Kahit pa paano. Sa lahat sa mga major stores meron sila. Kahit sa Dyson meron kang makikita na para sa evacuation na pwede mong gamitin like earbuds, water, portable water dispenser, mga ganun. Napablan tayo bigla. And Starbucks tayo guys. Nag-endorse naman Starbucks. Hello guys, biglang nag-vlog. Si Emmy, sarap! Kala ko nandiyan. Mas maganda mag-sarap si Emmy. Medyo pahinga naman tayo ngayon. Starbucks, chill. Chill? So, order tayo ng matcha. Naalala ko tuloy yung video ni yung influencer, yung Justin Lazares. Yung bubuksan lang yung bag niya nung security guard. Tapos naging endorser na. Sabi ko, kuha naman ako video, tapos nag-endorse na ako ng Starbucks. So, ito yung mahilig kong kainin dito. Mahilig akong chocolate. Mahilig, 2 beses pa lang tayo pumunta dito. Kaya nga. Nagdag din tayo dito last 2 years ago, 1 year. Dahil hindi naman ako mahilig mo po. Hindi ka naman nag-coffee. Matcha. Parang hindi na pag-ibig yun na. Samahan ko si Mau pag Starbucks. Ikaw, ano nahanda mo sa, let's say dyan, sa ganyang mga sakuna? Pang-camping. Kaya gusto ko yung mga pang-camping na kasi pwede mo rin siyang bitbitin pag mag-evacuate.
May tent naman na tayo, isang papak tent, tsaka nabubuong tent. Though walang ventilation kasi yung tent na yun. May privacy naman siya. Wala nga lang ventilation. Tapos, meron na akong condo, yung may maliit akong gas stove. Meron din naman ako sa Pilipinas, no? Stainless pa nga eh. Iniwan ko na sa bahay namin kasi para meron din sila for emergency. Though, bigas naman talaga yung stove namin. Yun yung kagandahan sa mga establishments dito. Kahit sa Donkey, mayroon silang section ng pang-camping and katabi na din yun. Isang buong taon na may ganun pang-camping. Kahit winter, mayroon silang mga gamit na pang-camping. Kasi maganda rin yung mga gamit yun kapag may mga disaster, diba? Kumbaga ready kang in case na mag-evacuate, magagamit mo yung mga tools. Dapat meron kang laging emergency kit pagka may mga ganyang disaster katulad ng lindol, tsunami. Sa Daiso, meron pa nga silang mga fishing rod, mga pang-fishing, survival. Sa ngayon, kinukompleto ko pa yung bag kasi gusto ko talaga may bag talaga. Nandun yung mga papeles mo, yung mga cards mo. Meron din tayong battery, di ba? May battery na kami, nagsisimula na kami. Gusto ko yung isang medyo mas malaki, yung pwedeng mag-ano ng electric fan. Kasi yung battery mo maliit lang. 120 watts lang hindi ka. So maganda yung meron kayong battery na pwedeng saksakan ng power plug. Tapos meron na akong so maliit na solar panel na pwedeng bitbitin. Pag maaraw, ginagamit kong pan-charge ng relo. Ito yun eh. Mainit na nga, summer na nga, nagkakapupan. Trip mo eh. Alam ko tuloy yung huli kong Mac Cafe. Kasama ko sa Mama Tess. Ayan ang Starbucks. Pero binlearn ko yung background. Halika na, ay busog na ako. Iwan lang yung banda. How's your waffle? Soft and crunchy. Chewy pala. Chewy. Kaya shout out kay Lakambal, kay Kuno at kay Kura. Dahil hindi kami nabigo kahapon sa lahat ng pinuntahan namin na mga establishments like Donkey, Kinds, kung saan-saan, Aeon Mall, walang bigas, then Raspa, tapos ayun, nakapag-recommend sila Kambal ng Unpolished rice. Unpolished rice. Buti na lang meron 30 kilograms, tapos ayun, mga isang lapad lang, mura pa, di ba? Pag unpolished rice, pupunta ka lang naman sa isang rice miller ba ang tawag nila. Basta may machine, lilinisin mo lang yun for 300 yan, tapos okay na. Sarap ng matcha. Ayan, so ano mga paghahandang gagawin nila kapag mga, syempre, kapag may mga ganyang, bumili din tayo ng cooked rice. Oo. Sa isang tao, isa lang pwedeng bilhin mo pa. Kahit bigas doon, nakalagay yung mga labels na isang tao lang per 10 kilograms ang pwede nilang bilhin. Parang sa isang pamilya, isang household, isang 10 kilograms lang or 5 kilograms. Pero may mga loophole yun, pero wala talaga kami mabilhan eh. Alam mo, ngayon lang nangyari yan dito. Na kami dito, 8 years na kaming nakatira dito sa Japan. Pero may once kaming na-encounter, pero hindi bigas. Nung nagkaubusan ng mask, nung COVID pandemic, ayan, pumila kami sa
kusuri sa drugstore para lang makakuha nung box. Sobrang haba ng pila. Umagang-umaga pa lang nakapila ka na dapat para makakuha ka ng mask. So this time, parang ganun uli. Parang this time naman, bigas naman yung nawawala, nauubusan. Kaya po naman nga ganyang may importante manood tayo ng news. Pero importante din na huwag tayong magpanic para makapag-isip tayo ng tama kung ano yung mga dapat i-ready. Diba? Ayun. Pati bottled water dapat meron. Flashlight, bottled water, malinis na tubig. Meron ako nabili, lalagyan mo lang siya ng parang rice pack siya. Nakuha ko kasi yun doon sa company niya, di ba dati? Yung pa-expire na. Malapit na mag-expire, pinamigay na lang. Emergency rice yun, lalagyan mo lang ng tubig. Oo. Maganda din sa mga establishments dito. Yung meron silang corner para sa camping. At the same time, emergency situations, makakabili ka ng mga emergency food. Makakabili ka ng emergency food na pwede mong itago at makain ng matagal, ng mga 5 years. Ayun, so yan, pwede tayong mag-ready ng ganun. Unti-unti, ipunin mo ganun. Hindi, lalagyan mo lang ng tubig. Tapos hintay ka 20 minutes. Siyempre tatanggalin mo yung parang yung beans na para hindi mag-moisture bago mo lagay yung mainit na tubig. Ano ba yung hot water lang tapos Rice pwede mo nang kainin yung rice? May spoon pang kasama yun. Tapos may mga different flavor siya. Gusto mong may wakame, bean. Sa school din, di ba? Nag-distribute ng schools kila Stephen. Oo, may emergency bread naman sila. Umaabot din ng mga 5 years. Pag hindi parang biglaan yung may nangyaring aberya dun sa canteen, kung saan pinoproduce yung lunch nila, may dinidistribute silang food para sa mga bata. Hindi ko ginamit. Ayaw gamitin ni Stephen kasi for emergency daw. Pero mo yung bread na makakapag-last ng 5 years. Oo, grabe, no? Ang galing nga 5 years. So far, kumusta ka naman sa nilipatan natin? Okay naman, pandemic. Hindi ko pa nga binablog pinapakita sa kanila yung tsura nung bago natin tinitirahan. Okay lang. Next time, pag nakasettle na. Gusto mo pa?